Yun ang masakit, ang bilis 'di ba? Kayo ba hindi nagdududa? Aprobado na, kumpleto na ang pirma kasi kailangan ng 12% at 3% kada distrito ng mga botante 'pag na-lock up na yung 3% at 12% as a whole. So 3% kada distrito tapos pag kinompute mo 12% ng total na buong Pilipinas, nakumpleto na. Galing no? Ang bilis. Kailan lang dinidiscuss natin, i-stop natin. Ito na. Ulitin ko, ganyan po kaseryoso yung mga animal na gustong manatili sa pwesto. Ayun. Pero sabi ng COMELEC, gahol na sila sa oras. Kaya posibleng sa 2026 na maidaos ang plebisito. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Sobra at lagpas pa sa requirement. Ganyang kakumpiyansa si House Ways and Means Committee Chairman at Alubay Congressman Joey Salceda. Sip-sip ka rin ata Brad. Ako hindi naman kita pinagbibintangan ha. Tinatanong lang kita. Sip-sip ka ba, Brad? Tanong lang naman yon, ha? Huwag ka pong magalit. Yan, kompleto na. Sobra-sobra pa. Nang sabihin niyang naabot na ang 12% requirement sa pirma para umusad ang pag-amyenda sa konstitusyon sa pamamagitan ng People's Initiative. Ayon kay Salceda, 12.1% na ng mga rehistradong botante sa bansa ang pumirma pabor sa People's Initiative. Bukod dito ay nakuha na rin ang 3% na kinakailangan sa bawat legislative district. Kaya ang susunod na hakbang, filing na mismo sa COMELEC ng formal na petisyon para magka-People's Initiative. We have already reached the mandate of the people. Talaga? Isus, may mandate na ang Pilipino. Grabe. So the Constitution should operate as provided. Talagang inaayos lang, syempre. And of course, I think the request for validation by the COMELEC, I think is the necessary next step. Kahapon, Grabe, mga kababayan ko, napapagod na ako sa mga ito. Kayo ba napapagod na? Gusto nyo bang maupo sa sofa, magalis ng sapatos, kumuha ng banayad, whiskey, uminom? Ang bilis Kababalik lang nila, January 22. Eto na, yung binitawan ni Amy Marcos na timeline, right on the spot, bullseye. Sinimula nung Pasko, dinakdakan nung January 22 nung bumalik ang kamera, tapos ayan na. Ito at baka masasabi ko kababayan, huwag niyo po ipilit. Alam mo, dapat may umawat dito. Ayaw manggulo, gusto nang manahimik ng mga Duterte. Kung ipipilit niyo yan, narinig niyo naman siguro sa interview, mapipilitan siyang tumakbo. Sa katunayan, magsasalita siya. I really don't know kung nasa posisyon ako o nasabi na ito ni Banat Bay, pero pag pinagpilitan ito, magsasalita si PRRD. Magsasalita si Tatay Digong. And you won't like it. Hindi po tayo nananakot. Nadinig lang kasi natin yung kwento. As much as possible, nagsalita na nga ang presidente. Kung kayo ay talagang concerned sa presidente nyo, you should protect him. Huwag nyo nang guluhin. Kasi habang ginugulo ninyo, madadama yung presidente nyo. Ayaw nating magsalita si Tatay Digong. Mahirap po ayaw nating magkaroon ng problema. But, well, eto na yan Kaya kailangan marinig tayo. At may mga hakbangin sa tingin kong gagawin. Hindi ko na lang siguro i-discuss dito isa-isa. Pero may mga hakbang po. No? We need to protect the... Hindi po ako nananawagan ng pag-aalsa. Hindi po. Pero we cannot stop the people kung talagay silang nanggagalaitin na. Because this is too much. This is the biggest bad news of all. Naabot na. At lumalabas, nagkakatotoo yung sinasabi ni Amy, by the second quarter of this year, may plebiscite na. Baka hindi na natin masubukan ng 2025 election. Sana totoong gumalaw ang Senado to stop this. Kasi ayoko nung statement nung nakaraan ni Zubiri, parang alanganin Yung statement ni Zubiri is parang hindi i-stop yung Chacha, i-stop lang na hindi kasali ang Senado sa botohan, separate. Hindi po yun ang gusto ng taong bayan. Ang gusto ng taong bayan is stop nyo. Calling Kibuloy, can you please stop this Chacha? PNJP channel, wala nang platform si Tatay Digong para magsalita. Hindi po, makakapagsalita pa rin yun. Nakapagsalita nga sa Banateros Brothers nakakontak nga si Banat Bay we are just waiting. So kung walang gikan sa masa, pwede naman siya magsalita kay Banat Bay anytime. Siyempre, pagka ipapatawag lang, mahirap naman kasi mag-presente. Ako sa tingin ko and this is just my opinion, nakatingin lang dito
Ang mga Duterte, siguro mga pulis, mga military, siguro titingnan kung talagang kokontrahin to ng Senado. Pero kung ito ay yung kontrang laban bawi lang at tutuloy pa rin yung tiyatsa, gusto lang nilang kasali sila, hindi yan ang gusto ng taong bayan, baka gumalaw si Tatay Digong, gumalaw din yung mga pulis, mga militar. And hopefully, pati ikaw Marcos gumalaw. Kasi tinanggihan mo ito di ba? So sana gumalaw ka din. Kasi kung hindi, madadamay ka talaga dito. So, again, mga DDS, ito panawagan. Let's play it by ears. Pakinggan lang natin si Tatay Digong. We have a real leader, we have a strong leader, at mahal pa rin siya ng taong bayan. Tingnan natin yung gagawin ni Tatay Digong. Ililid niya tayo Isa-isa po yan. Tandaan nyo po meron na akala nila, kaalyado nila. Dahil lang, respeto sa tingin nila nasa kanila pa. Makinig po tayo mabuti. Kala nila yon. Hindi lang umiimik, nasa gedli lang. Pero pag ipinagpilitan yung mga ganitong bagay at gumalaw si Tatay Digong, yung mga yan, magsasalita na. And, tagaan nyo po ito. Starting on Sunday, meron na kayo maririnig isa-isa babaligtad. Alam natin, nasa gilid lang tahimik. Pero this time, concrete evidence na. Makikita ng mata nyo, madidinig nyo. Starting Sunday. Isa-isa na yan. Kaya, kung para nyo hindi ito maituloy, huwag nyong bastusin ang konstitusyon. Kasi parang fast break to Para kayong fast food. Pagkaing minadali, itong People's Initiative. Ngayon may numero na. Sige, basta sinabi natin yan dito. Magtigas ulo kayo. Isa lang naman sasabihin ko Nag-warning kami noong 2022. Ngayon, ano sinasabi ko? Nabudol kayo, di ba? I told you so. Tingnan nyo. Ituloy nyo yan. Magsasalita ako ulit. I told you so. Tigas ng ulo nyo Sige, doon tayo ulit sa I told you so. Bakit? Hindi nyo kasi niraramdam. Hindi naman kasi kami magaling. Pero ramdamin mo rin yung pulso ng taong bayan. Kaya karamihan ng moves nyo, palpak. Bakit? Nakahiwalay kayo sa taong bayan Hindi nyo damdam Hindi nyo damdam yung taong bayan. Kaya kayo ganon. Mali-mali kayo ngayon. Ang pilit nyo Next tayo. August ni Pastor Apollo Quiboloy ang pagdinig ng Senado sa mga pang-aabuso umano na ginawa niya sa ilang miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Sa inilabas na audio recording ng KOJC, ginit ni Quiboloy na hindi siya kailanman haharap sa Senado, lalo na sa mga pagdinig na pangungunahan ni Senadora Risa Ontiveros. Ayan, ito Ito po hindi ko kinakampihan si Quiboloy. Sa katunayan, nung eleksyon, binanatan din natin to. Patas tayo dyan. Kahit nga yung kaklase ko si Attorney Vic, binanatan ko nung eleksyon Doon lang tayo sa totoo. Bakit? Kasi si Quiboloy, pinagtanggol si Marcos. Yung kaklase ko si ES Vic, Attorney Vic, binanatan din natin. Bakit? Ayaw parating pasamahin sa debate si Marcos. Nagkausap naman kayo, maayos na. Bakit? Doon lang tayo sa tama. So hindi ko pinagtatanggol si Quiboloy. Kung may kasalanan talaga si Quiboloy, ikulong nyo. Gusto nyo, maglagay pa kayo sa batas ng bitay Ibitay nyo 3 beses, 3 times a day, ibitay nyo si Quiboloy. Pero, pakinggan nyo. Kaya nga, ang sabi ko sa inyo lagi, magdemanda kayo. Dati napagbintangan tayo dyan. Bakit inaano nyo, pinapademanda? Hindi po. Kasi alam nyo, pag sa demanda, may laban yung tao mo Tingnan mo ito, ayaw niya kay Hontiveros. Anong nangyayari kasi sa Senate hearing? Sa Congress hearing? Una, isahin ko walang karapatan maghusga ang Senado o ang Kongreso at magdesisyon kung mali o tama yung ginawa, kung krimen o hindi yung ginawa. Ano lang ang papel nila? In aid of legislation. Sa totoo lang, yung iba dyan ay nag-grandstanding na lang. May nagagawa bang batas? Kailangan ba talaga yan? Para lang makagawa ng batas. Ang dami namang pwedeng reviewin. Yung ginagawa ba, naniniwala kayo ni Hontiveros? Yung ginagawa kay Quiboloy ba ay in aid of legislation? O dahil gustong paharapin si Quiboloy at ipahiya sa madlang people? Diyan ako naaasar sa grandstanding. Diyan ako naaasar sa trial by publicity. Huwag po ganoon. May problema kayo, idemanda nyo. May ebidensya ka, idemanda nyo. Doon ako Kaya nga sabi ko, bakit kinulong nyo si Ka Eric? Ba't nyo sinara SMNI? Idemanda nyo. Sa totoo, gusto ko pa nga idemanda nyo ang Duterte. Demanda nyo. Ang ginagawa nyo mga animal kayo. Hindi sila hindi lahat. Gusto nyong ipahiya lang sa taong bayan. Gusto nyo gawing trial by publicity. Gusto nyo bakbakan ang mga Duterte. Gusto lang masira. Bakit? Nasa TV Ba't di nyo idemanda? Bakit? Wala kasi kayong ebidensyang matino. Nakakagatin, napapasa sa demanda. Pangalawa, hindi kayo pwedeng mag-grandstanding sa korte. Hindi kayo sisikat. Hindi ka makakaepal sa korte.
korte eh. Pangatlo, hindi mo masisiraan yung tao pag nasa korte. Hindi nadidinig ng taong bayan eh. Karamihan sa mga iniimbestigahan ng mga yan, sabihin na natin ng derechahan. Karamihan naman sa nag-iimbestigan yan, hindi naman para humanap ng hustisya. Para siraan ng isang individual, ipahiya at mag-grandstanding. Naku kayo, oh. Sagot naman ng pastor sa mga alegasyon, binayaran daw ang mga testigo para magsalita laban sa kanya. Ang isa pa nga raw na nagpakilalang biktima, nagsampa raw noon ang kaso laban kay Kibuloy na binasura naman ng korte sa Davao City. Hindi po basta-basta mag-aakusa kayo, lalo na sa isang taong katulad ko na international ang I-stop mo reputasyon sila, i-stop mo, ganun mo, i-stop. I-stop mo na rin yung People's Initiative, kamo. ay ganunin na lang ninyo ako. Kung sila'y totoo at hindi bogus ang kanilang testimony, hindi sila bogus, ang sunod po ninyong hakbang bilang isang mambabatas, Senator Hontiveros, tulungan ninyo silang pumunta doon sa korte, magdemanda kayo. Ayun. Ito alam nyo ako, wala akong katiwa-tiwala. Bagamat accepted to na ebidensya sa korte, pero para sa akin, napakababang klaseng ebidensya ang eyewitness. Kasi ako pwede ko sabihin di ba? Pwede ako mag-testify dyan. Sabi nga ni Kibuloy takpan lang yung mukha ko, tapos sasabihin ko, ni-rape ako ni Kibuloy. Si Kibuloy ay bakla. Ni-rape ako niyan 3 beses sa baba at 3 beses sa taas. Madali magsalita di ba? Dadalin mo yan ngayon sa dadalhin mo ngayon sa Senado, tinakpan mo lang yung mukha ko. O kahit buksan mo, tinakpan mo lang. Nakakahiya siya, di ba? Ang tanong, anong ebidensya? Bunganga ko lang. Ibig sabihin, kaya ako walang tiwala sa eyewitness. Kasi ang daling manira ng tao Ang dali. Galit ka kay Kibuloy? Ulitin ko hindi ko pinagtatanggol. Kung siya talaga ay nagmolestya, ikulong. Pero wag tayo laging nagre-resort sa pinapahiya natin ng taong bayan. Maglabas kayo ebidensya, magdemanda kayo. Wag kayong pabida. Diyan ako nagagalit. Nagiging na po natin Ganyan ang ginawa kay Banta, ganyan ang ginawa kay Tebes, ganyan na rin ang ginagawa kay Ka Eric, ganyan na rin ang ginawa kay Kibuloy. Lahat naman sabit. Hindi nyo i-demanda. Ang target dito si Duterte talaga Ayan nagasamon nga siya magdemanda kayo. Ako nga, hinahamon ka kayo. I-demanda nyo ulit ang Duterte. Tingnan nyo nangyari sa demanda ni Castro. Dismiss, di ba? Bakit? Walang ebidensya. Pero pag pinatawag mo sa Kongreso si Duterte, siguradong gigisa. Kamara pa. Galit na galit sa Duterte yan. Alam naman natin kung bakit. Public knowledge naman po yun. Siguradong paglalaruan si Duterte ron. Ipapahiya. Kahit walang ebidensya, papahiya. Ang tanong nga lang, kaya nila. Kasi magaling sumagot si PRRD. Pero ganun ang nila. Bigyan lang ng stress. Kita nyo yung difference? Pag sa korte, dismiss. Yan ang style nila Mga fish. Huwag kayong wag kayong bida-bida. Naaasar ako sa mga ganito. Testimonial evidence po ay testimonial or eyewitness evidence po ay para sa akin mababaw. Ang daling i-fabricate niyan. Kahit sino sa inyo dito, pwede ko pagbintangan di ba? Ang dali Hinamo naman ni Senator Hontiveros si Kibuloy na humarap sa Senado para sagutin ang mga akusasyon. Matatanda ang pinasapi na ang pastor para dumalo sa hearing pero hindi siya sumipot. Nasaan na ba talaga si Kibuloy? Naghahanda na kami. Handa ba siya? Ewan ko sa iyo. Sino naghahanda? Kayo, Senado? So plano nyo pagtulungan? O naghahanda kayo na Senado? Ito. Hindi, ako nagtatanong lang, madam. Ito, kung may dilawan dito. Ito ba standard bearer nyo sa 2028? Come on. Mga dilawan, calling all dilawans. You can do better than that. Madam, ikaw ba gusto? Kaya ka dakdak ngayon ng dakdak? Nagtatanong lang po, dahil ba galit ka sa Duterte? Tanong lang po. Dahil you're aiming to be the standard bearer ng dilawan come 2028 election? Ako, naman, dilawan. Hindi na ba kayo makapag-produce ng mga politikong Yung winnable naman? Yung hindi na kailangan makisawsaw sa mga bagay-bagay? Oo, yung gusto niya nasa headlines? Teka muna, madam, tama naman si Kibuloy Ba't hindi mo turuan yung mga witness mo, pumunta sa korte, magdemanda kayo? Ba't ayaw mo magdemanda? Nagtatanong lang. Ako'y nanggagalaiti. Ba't ang hilig nyo sa ganyan?